Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So, dito naman ako nagbabalik. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon is about my microcarpa bonsai materials, which is also called as Picos. So, itong microcarpa, ito ang pinaka-main, matawag natin it is a mother plant. Then, ang haba nito is around 1 meter and a half. So, almost 2 meters. So, hindi ko lang yung matanda kasi matanggal na. So, ito ang pinaka-last, siya ang mother. I-zoom ko mamaya after. So itong bali the eldest or siya ang pinakamatanda sa kanila, or nakabuo siya ng mga around 10 or more pa kasi may mga cuttings pa ko doon. Then itong bali mga anak nito or mga what we call this ano siya, nagawa ko ng markot by use of the markot kasi para sigurado. Then nakabuo ako ng mga bonsai or bonsai materials na mga around 10 yata. Then yung pinaka-tip nandun pa, try ko na lang gawing mother plant ulit, itanim ko siguro sa lupa para maging malaki. So before I go or magtrabaho ako nito, ipapakita ko sa inyo yung nangagawa ko ng mga microcarpa na maliit na mga bonsai materials. Then yung iba tatapusin ko pa lang, then yung iba tinanggalan ko ng mga malaking dahon. Then isi-share ko rin sa inyo yung kamukha ng microcarpa na hindi microcarpa, Picos pa rin, pero almost the same sila kung lumilit ang dahon, kaya lang hinay ko siyang magdaghan og dahon. So pakita ko sa inyo yung mga nagawa ko out sa mga bali anak nito, o matawag natin anak o sister nito na naging maliit. So this is very taas, then markot ko din hanggang nakabuo siya dito. So bali yung nakapatong dyan, tapos naka-white na pot, isa yun ang bali elder sister nila. Then baba tayo. So doon sa dulo hanggang dito, ito ang mga kapatid niya. So sa isang puno nakagawa ako ng 10 o naging 11 na sila, including yung nasa nakapatong doon. So ito ang isa sa hanap man. So ito ang ginawa ko, maliit pa lang sila, galing markot, winawire ko hanggang naging ganito. So tinanggalan ko ng mga malaking dahon, yung naiwan mga maliit na dahon. Then dito naman tayo sa pangalawa, which is ito rin ang front ko, yung nakita niyo sa ilalim yung ugat niya. So hindi siya nagdali or mabilis lumaki dahil wala akong backup pot. Supposed to be mayroon akong backup pot, kaya lang kulang sa budget. Then other one here, kailangan ko pa ito iayos. Hirap ito. Yan. So yung starting niya maganda, laki. Then so ang ginawa ko nito sa mga microcarpa ko na ito is kahit ano na lang forma ang nasa isip, yun na lang ang susundin ko. So the other one naman here, so try ko rin itong maging windsweep, pero nahirapan ako, so ganyan na lang ang itsura na gawa ko. Then also this one here, and another one here. Hirap nito magkamera tayo magduko-duko. And another one here. Yan. So bali 10 itong mga sister niya na naging ganito. Yan, walang dahon yan. Then ito, ang kulang ko na lang dito is yung pot. So kahit na lang anong sa isip ko, yun na lang ginawa kong forma, yung mga parang hindi ako mahihirapan. Also this one. So these are all microcarpa. So ito yung pinaka sa dulo, last na markot ko. Ayan. So hindi nagawa ko na parang bonsai or naging bonsai kasi wala na akong wire. So I think ilagay ko na lang ito sa lupa para lumaki. Then ito ang sinabi ko sa inyo,
itong ficus na ito. Akala ko it is a microcarpa kasi before is kasing pareha din siya sa dahon ng microcarpa. Then later on natuklasan ko kasi ang hina man magdaghang dahon, so hindi pala ito microcarpa. So balik na tayo doon sa kabila. So ito na yung elder sister. So this kita dito area. Ang ginawa ko, yung nagmarkot ako, last na markot, nakatayo pa ito, hindi ito nakahiga. So minarkot ko last, wala talagang yung tulpot na badge or udlot. So ang nangyari, minarkot ko dito sobrang baba, around ilang inches lang ito, mga 3 inches o 2 inches. So ang nangyari, may sumulpot na sanga, ito na siya, itong malaki. So ang ginawa ko, pinahiga ko na lang, tapos kinakarve ko dito. So malaki ang starting niya, kaya lang itong pataas na, hindi na masyadong malaki. So ito ang resulta na niya, atas natin. Yan, for that microcarpa yung elder sister ng mga nandito sa baba. So ito ang tatrabahuin ko. Ang gawin ko na lang dyan is gugupitan na lang ng gugupitan. Then later on, pag ma-establish na yung mga sanga niya, tawag yung ano na ba sa wire ba, tanggalan ko na ng wire. Nagdala ko ng maliit na upuan kasi yung ganito na mag-arrange ka, sapot na yung patapos na yung mga gawa mo, isa kailangan na daming damo. Kailangan nga nakasalibel ng materials mo. Kasi pag like ang ginagawa ko ngayon is I'm on the top. So hindi mo makikita yung anong itsura. Mostly pag naging ano na ito sa show is i-elevate ito. So mostly yung pagtingin ito is nasa level, eye level. So yung sasyo natin, hindi natin maiwasan yung lamisa ganyan kahaba lang. Then tapos pag nakatayo tayo is ang vision natin sa bonsai is top view ng kaunti, hindi level. Kaya mapapansin niyo yung mga tao nga yumuyuko sila, bumababa sila. Yun ang mga may alam about bonsai kasi tinignan niya yung eye level ng yung materials. Kasi sa totoong kahoy, kung nandun ka sa gubat, ang makikita mo kung nasa malayo ka is yung eye level ng vision or yung puno at saka yung paangat. Ganyan ba? Paangat na siya kaunti kasi wala man tayong pakpak para lumipad sa taas o may drone tayo pwede para tingnan yung top view. So mostly sa mga expert sa bonsai, isang ginagawa nila is either yumuko sila ng yumuko sa ilalim. So like this one, palit tayo ng upuan. Hugaw man. So yan. So yun. So eye level, makikita mo yung forma kung ano nang itsura ng bonsai mo, kung so ano pang i-adjust mo, ano pang i-improve mo ng ganyan. Tapos yung ibang mga expert sa bonsai, tagilid ganito ako lamisa diri. Yung mga expert sa bonsai, yumuyo ko yung sila sa ilalim. So ito siya, kung tignan mo sa eye level is na naka-forma na siya ng paganyan, yung paganyan. Tapos kung tignan mo dito sa ilalim, mukha talaga siyang matanda kasi yung dahon niya nasa imabaw ratanan, sa top lang ba, wala sa ilalim ng mga sanga. So yun ang maganda sa magawa ka ng bonsai. Tanggalin mo lahat yung nasa ilalim kasi mapapansin yan sa mga expert na bata pa ito, hindi ito matanda. Kasi yung mga matanda na kahoy, hindi ka makakita ng mga dahon nasa ilalim ng sanga, nandun ibabaw lahat. So, yung mga sinasabi ko ngayon is just only for my experience regarding, kasi lagi akong nanood sa mga yung mga show, hindi show sa actual show, but yung mga yung nasa YouTube, may makikita akong dumadaan, pagtapos bigla silang yuyuko, tignan silipin nila sa ilalim. Yun ang napansin ko so really. Yung iba naman, yung sa top view lang kasi may bumibili ng bonsai. So pag lapit nila kasi nasa ground yung bonsai na binibinta, so pag lapit nila is lang, what we call is sa top lang nila, hindi nila like this one here, hindi nila tignan ng paganyan. So mamaya i-video ko ito yung down dito, then yung vision na sa taas, then makikita ninyo yung itsura, then with the label naman. So mga bonsai materials or bonsai is hindi lahat ng angle na maging maganda, mayroon ding hindi maganda pag ibang angle. So yun din ang inaano sa mga expert na
Kaya iikutan nila yung buong bonsai. So mag-alot na kog sugod. So gawin ko nito is tanggalin ko itong mga malaking dahon, iwan yung maliit, yung sa akin na. So trim na lang. Tapos may kukunin ako yung mga dahon na may pinapugaran ng mga insekto. Alam na yung mga expert is maglukot-lukot bitaw ng dahon. Yan, ito. So mahanap ang good. So yan, puga kong kamot. So yun ang mga pinupugaran ng mga insekto. So kailangan tatanggalin yan. Dami dito sa taas. Ang dami oh. So yun ang pinupugaran ng mga insekto. Tapos hindi man ako maka-spray ng insecticide dito kasi may buhi mo ng mga isda. Maapilo niya matay. Diretso ko na lang ito kasi nandito na sa kamay yung camera ko. Yun ang vision siya sa yung mag ka, yung sa shoe. Dito ang harap. So normal, yun ang vision niya. So hindi ito masyadong maganda, pa atas tayo ng kaunti para makita yung dahol. So yun ang itsura niya, vision sa magtingin ka lang sa show. So yung mga expert diyan nila tignan sa ilalim kung anong itsura. So yun ang sa ilalim. So kung tignan ninyo isa, yan, patas na tayo. Yan. So mga expert na tumingin ng, so normal yun ang vision nila sa bonsai. Yan, magtingin nila dahil bigla silang atras ng kaunti, tignan na sa malayo. Then lalapit naman sila. Then tignan naman nila sa ilalim. Ganyan, yung sa mata nila. Then after that, iikot sila. Iikutan nila yung yung puno. Ang hirap na kita lang lahat. So ikutan nila yung puno. Then after dyan, susulat naman sila. So yung sinabi ko ngayon is just only my experience regarding yung paano matumingin yung mga expert. So tuloy na tayo sa pagtanggal ng maliit na dahon at saka itong pinupugaran ng mga piste. So try kong mapaiksi itong video ko, pero kahit anong gawin ko sa pagbilis-bilis ng paggawa, tatagal pa rin, abot pa rin ng mga around 14 to 15 minutes. Kasi yung ganito kailangan mo ng dahan-dahan yung paggupit kasi pag masugatan yung dahon, pangit na tingnan. Ang gawin ko nito is pakapalin na lang itong mga dahon. Then pagka sinabi ko na kanina na delete na magbalik yung sanga, yung wire ko, tanggalan ko na ng wire. Then yun na ang particularly tapos na yung niya, pagtitiis sa wire ko. Ang ginagawa ko is kita niyo ito may pinupugaran ng insekto, tapos malaki yung dahon, sunod-sunod malaki, bali tatlong malaki. Yung tatlong malaki, tanggalin ko yan, ikakat ko dito sa baba, this area. Yan. So ang naiwan maliit ng dahon, so like this one. So ito maliit na dahon, sobrang liit. So dyan ko ikakat. Another one here. So cut ko dyan, tapos putulin ko yung naiwan nga malaki na dahon. Then napadri sa ilalom. So yun ang ginagawa ko sa aking mga materials. Kaya mahirap magdahan-dahan, kahina-hina like this one here. So hindi mo pwede diretso-diretso lang itong aalutin kasi pag masugatan yung dahon, yung mangyari is magdibulit ka kasi parang i-back to zero mo ito. Kasi pangit ng tignan pag may mga sugat yung mga dahon. So itong pagdi-design ko dito is dugay ni siya mahuman. Because laging pabago-bago yung isip kung anong makita ko sa YouTube, gagayahin ko naman. Tapos pag hindi naman maganda, babalik naman ako sa normal, yung dati niyang forma. Kaya yung mga wire dito, kung makita nyo, hindi magandang pagka-wire, kasi tanggalin ko man din ito. So yung pag ipipino ko yung pag-wire dyan is ang nangyari is maglisod ko ukal. So malapit na ako matapos, tapos ang hirap paghanap yung
malaking isa-isahin yung malaking dahon kasi malilito tayo sa laki niya. So hindi lahat na malaking dahon nakuha ko. May mga naiwan din. Tapos ang sinisiguro ko lang, ito lang um, pinupugaran ng mga insekto. Then there's some other leaves here na nasugatan din. So ito na ang hitsura ng aking Microcarpa bonsai materials na may mga kapatid siya na 10. Bali 11 silang lahat na gawas ko. So siya pinaka-eldest. So pakita ko sa inyo yung hitsura niya sa camera. Camera naman. Sa may background na mahiwagang toalya ko. So yun ang itsura niya. So mahirap ako maglagay ng tuwalya, maikutin ko. So for this morning, nag-umpisa na naman yung dagom. Umulan na siguro ito mamaya. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo about my Microcarpa bonsai materials na sa isang puno niya na napiinsik. Sa isang puno niya is nakabuo siya na bali nakabuo siya ng 10 na kapatid niya na malilit dito sa baba. So itong pagdi-design ko nito is yung ng makaya ko. So hindi ako eksperto, sa akin lang nag-share lang ako kung anong ginagawa ko dito sa bahay everyday dito sa aking maliit na bonsai garden. So again, maraming salamat sa panonood. Have a nice morning ahead of you. God bless you all. Bye-bye.